Yung takutin, para kanino ka ba bumbangon? Kalmahan nyo lang, lambingan nyo. Brad, sister, para kanino ka ba bumabangon? Okay, basa muna tayo sa Bible, Ezra 10:4. Sino may mga Bible dito? Tahimik na po. Ezra 10:4. Babasahin ko po sa inyo sa ESV, English Standard Version. Arise, for it is your task, and we are with you. Be strong and do it. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa second day ng aming youth camp, Lord Jesus. Dalahin ko po, ikaw pong patuloy na ihipo sa puso't isipan ng bawat isa. At basbasan nyo rin po ang mensaheng aming pagbubulay-bulayan ngayong umagang ito. In Jesus' name, Amen. So, makakapo na po tayo. Gusto ko meron kayong participation. Hindi, natanong nyo ba sa sarili nyo? Kayo ba? Naisip nyo ba? Bakit ba ako nag-i-exist dito sa mundong ibabaw? Sino mga natatanong nyo sa isip ninyo? Minsan, question, minsan galit kayo, bakit ba ako nandito depende sa sitwasyon. Tama po ba? Minsan naman masaya, yes, nandito ako, salamat at ipinanganak ako dito sa mundo. Minsan naman, nagkakaroon tayo ng bitterness na, bakit ba kasi ko pinanganak dito sa mundo eh? Ngayon, gusto ko kayong tanungin. Kukuha ko sa high school, babae, lalaki, kukuha rin naman ako sa college. Babae, lalaki. Okay lang po ba? Magbo-volunteer ko kayo o ibo-volunteer ko kayo? Ibo-volunteer. Ikaw nagtaas, okay? Magbo-volunteer kayo o ibo-volunteer ko kayo? Ibo-volunteer. So, pipili. So, high school, unahin natin yung lalaki. High school. So, para sa inyo, para kanino ba kayo bumabangon? Ito yung question natin. Ito rin yung topic natin. Okay? So, unahin natin yung boys na high school. Ikaw JM, John Michael. Dito ka tara. Para sa yung palagay, mag-isip na yung girls sa high school, harap ka sa kanila. Tanong, i-share mo sa kanila, bakit ba ako nandirito? Bakit ba ako kailangan kong gawin to araw-araw? O bakit? Marahil, ang bawat isa sa inyo, yun din ang tanong sa sarili. Tama po ba? At alam ko, meron kayong kanya-kanyang kwento. Ngayon, tingnan natin yung sa kanya. Para po sa pamilya ko. Kaya po ako bumabangon po ako para po sa pamilya ko. Nag-aaral po ako ng mabuti para mabigyan po sila ng magandang future para sa mga kapatid ko po, para ako po yung magpapaaral sa kanila. Wow, yun yung desire niya. Sige, thank you. Thank you, JM, John Michael. Palakpak naman sa Panginoon. Walang kopyahan Walang kopyahan. Babae naman. Magbo-volunteer kayo o ibo-volunteer ko kayo? High school. High school muna. Ikaw na lang, Raisa. Dito. Para sa iyong palagay, same question. Palagay mo ba, bakit ba ikaw bumabangon? I think po, bumabangon po ako para po dun sa mga mahal ko sa buhay. Kasi po kapag nalulungkot po ako, nafe-feel ko po na parang wala pong nagmamahal sa akin and hindi po ako bilang sa mga friends. So, ganun. And para po sa akin, bumabangon ako dun sa mga nagmamahal sa akin and lalo na po sa family ko, sa mama at papa ko na nagpapaaral sa akin. And ayun nga po, bumabangon po ako kasi alam ko po yung hirap na pinagdadaanan po ng family ko ngayon. So, ayun. Ayoko naman na mangyari din yun
sa akin in the future. So, bumabangon ako ngayon para in the future, malaki na yung pinagbago ko dun sa family na kung anong meron ako ngayon. Praise the Lord. Thank you. Okay, sa college naman. So lahat karamihan ay for family. Ito yung na-observe ko sa high school. Sino ba mga college dito? College. Sige, Edson, ikaw. Yun po, para kanino po ba ako bumabangon? And yun po, sa family ko po. And kahit gano'n po yung trato sa akin, na pinipilit ko pa rin po na magpatuloy bumangon po kasi malaki din po yung tiwala nila sa akin and may pangarap po sila para sa akin. And kahit di po nila ako binibigyan ng pantustos po sa araw-araw, and pinipilit ko pa rin po bumangon. Yun lamang po. Okay, thank you. Sa girls naman, sino bang mga college na girls? Sige, Tina, Sister Tina. Para kanina ako babangon, syempre sa nanay ko. Syempre, yung sakripisyo ng magulang ay hindi mapapantayan. At syempre, in the future, magiging nanay-tatay din tayo. Kung ano yung ginagawa natin sa nanay natin ay magiging baon yon sa atin. At syempre, maa-adapt natin yon. At doon tayo humuhugot ng lakas sa magulang natin kahit na feeling natin ay nagda-down tayo. Pero titingin pa rin tayo sa sacrifice ng mga magulang natin. Ayun lamang. Praise the Lord. Thank you sa bawat isang nag-share ng reason kung bakit kayo bumabangon o bakit tayo bumabangon. Now, proceed na po tayo sa lesson natin. Reason why we rose up. First is, syempre, daily routine natin yun. Wala tayong choice. It's either babangon ka o hihiga ka na lang habang buhay. Minsan ba naiisip nyo na parang minsan ayaw natin bumangon, parang ayokong bumangon. Parang gusto ko na lang hihiga, parang gusto ko na lang ganito, ganyan. Kaya di ba minsan nagmumuni-muni muna kayo? Palalo na pag may Sabado at Linggo, pagbabangon kayo, lalo na, pwede ring weekdays, lalo na kung ang pasok nyo, panghapon pa, hindi kagad kayo bumabangon. Nagmumuni muna kayo. Nagmumuni-muni muna. Pero, alam nyo ba, sabi ni John Maxwell, ating daily routine, ang sikreto pala ng success, the secret to your success is found in your daily routine. Nandyan pala yung sikreto. Maraming mga successful na tao ngayon, nagsimula pala sa kanilang daily routine. So ngayon, ano ba yung mga ginagawa natin? Ano ba yung mga daily routine natin? Una, mag-share. Ito yung mga usual na nangyayari. Ito yung mga problem. So, sasabihin ko na sa inyo directly, ito yung ilan, meron dito, dalawa dito, ito yung problem kung bakit nagkakaroon ng problema yung daily routine natin. Unang-una, ano yung inuuna ninyo? Cellphone first. Cellphone first, gadget first. Ano kagad yung unang tinitignan ninyo? Di ba? Pagkagising nyo pa lang sa umaga, hanap agad ng cellphone. Ulitin ko ha, problem po ito. Ito yung nagiging problem ng mga kabataan. Hindi lang po kabataan ng karamihan sa atin. Pagising pa lang sa umaga, ano kagad ang, imbis na magpasalamat muna kay Lord, imbis na magpasalamat, thank you Lord for the new day. Thank you for the new life. Ano kagad ang hahanapin natin? Gadget agad. Laro, titignan nyo agad yung mga nagre-reels dito, yung mga nagmaminding, kung ilan ang nag-react, kung ilan yung nag-comment. Di ba napaka-conscious? Karamihan, mga mahilig mag-TikTok, mahilig mag-My Day, mahilig mag-Reels. Ito kagad ang tinitignan. Instead na magpasalamat sa ating Panginoon. Pangalawang, sabi nga sa next slide, please. Sa Lamentation 3,
that the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end, and they are new every morning. Great is your faithfulness. Na-appreciate nyo ba? Sino sa inyong, yung totoo sino sa inyo yung nagpapasalamat muna pagkatapos ng pagkagising ninyo? So wala, isa, dalawa. Thank you, Lord. So ibig sabihin, marami tayong kailangan i-break. Ang dami sa inyo, hindi pa pala nagpapasalamat pagkagising. So, alam niyo ba, every morning, may nakalaan na blessing si Lord para sa bawat isa sa atin. Hindi natin nakikita, hindi natin na-appreciate yung bagong pagpapala ng ating Panginoon kasi iba ang inuuna ninyo. Hindi natin nakikita na may magandang blessing na naghihintay sa bawat isa kasi iba ang pinapriority. Instead na pagkagising pa lang, Lord, ano ba yung gagawin ko today? Thank you, Lord, for the new life. Ano ba yung opportunity na naghihintay? Alam nyo ba yung opportunity? Bawat araw yan. Ngayon, may opportunity na kayo. Marami sa inyo, marami sa mga kaibigan nyo, pinalagpas yung opportunity. Wala sila rito. Yung blessing, anong petsa ngayon? March 29, 2023. 24. Pasensya na, namumuhay pala ako sa nakaraan. So, palagay nyo ba, may ibabalik nyo pa ba yung March 29, 2024? Pag lumipas na to? Di ba hindi na? So, ibig sabihin, kung ano man yung meron ngayon, it's about history na ng buhay natin. Hindi na siya maibabalik pa. Kaya ngayon, grab natin yung opportunity. Lahat tayo, may bagong pagpapalang ating Panginoon, may bagong mercy na hinanda ang ating Panginoon Diyos, may bagong opportunity na inilaan pa sa bawat isa sa atin at ilalaan pa sa bawat isa sa atin. Kaya yan yung i-grab natin. Tingnan natin yun, hindi pagkagising sa umaga, ano kagad yung unang hahanapin natin? So ngayon, pwede ba natin i-desire yan? Mula ngayon, magpapasalamat muna ako sa ating Panginoon Diyos. They are new every morning. Okay lang ba yon? Para sa akin ba yon o para sa inyo? Hindi rin yan para sa cell leader ninyo. Yes, unang-una, para sa inyo yan. Para mas una nyong ma-appreciate every morning, parang, Lord, thank you for the new day, thank you for the new blessing. At laging merong bagong opportunity na inilaan si Lord sa bawat isa sa atin. Number 2, another problem pagkagising sa umaga. Ano kagad? Tingin agad sa salamin, tingin agad, ay baka nadagdagan yung tagyawat ko, yung pimples ko, conscious, tingin agad, nadagdagan agad. Ganito, yung eye bag ko. Alam mo, dyan sa amin, share ko lang sa pinagtatrabahuhan ko, lahat, kanya-kanyang fashion sila, iba't iba, doon sa Eastwood, iba't iba. May makakita kang buhok na kulay green, may kulay orange, may kulay red, may kulay, iilan lang yung talagang nakikita mo na talagang maayos-ayos. Kasi ano yung pinoportray? Sarili. Masyadong focus sa sarili. So sa atin, ano ba yung dapat natin i-portray? O ano ba yung dapat natin ipakita? Ano ba tayo? Minsan tinatawag natin ang sarili natin na Christian. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng Christian? Kasi hindi Muslim po, kasi Christian. Ang Christian is Christ-like attitude. Madalas natin binabanggit yan, pero hindi naman nakikita si Christ sa sarili natin. Christian is Christ-like attitude. Kaya sa atin mga kapatid, dapat unang makikita, unang mapoportray sa atin, o unang impression, Christian to. Hindi unang kagad makikita sa atin, wala nang masabi. Yung titingin. Kaya sa pagising pa lang sa umaga o pagbangon pa lang, always thank God. At huwag kagad yung gadgets, huwag kagad yung sarili, tingin agad sa salamin. Ano kayang kakainin ko today? Ano kayang isusuot ko today?
Sino sa inyo may ganon? Kasi ako, kung ano lang mahugot ko sa aparador eh. Dahil minsan may sa inyo conscious kayo, ito susot, ito mas guwapo ako rito, itong t-shirt na to, ito yung time na may nagsabi sa akin na cute ko, kaya lagi ko itong susuotin. Di ba minsan may mga time kayo, ganon, di ba? Ay, ang guwapo. Sabi nila, guwapo ko daw dito sa polo ko na to, kaya ito yung susuotin ko. Ganyan din ako dati, ginagawin ko rin na ano. Kaya sa atin, di ba, always conscious tayo sa sarili na, bago tayo maging conscious sa sarili natin, maging conscious muna tayo na nagawa ko na ba o nagawa ko na ba yung pinagagawa ni Lord o nabibigyan ko ba ng kapurihan si Lord dito sa ginagawa ko o dito sa pinapakita ko, sa itsura ko. And number 3, ito yung dapat na ito yung number 3, letter C. Ito yung ito yung pinakamabigat sa ating major problems in our daily routine without the guidance of God. Yun nga yung kanina pa natin na pinag-uusapan. Pagkagising ninyo, medyo diretso na agad, lalo kung pang umaga. Di ba? Bangon agad, biglang bangon. Wala na, diretso na sa school. Kaya katulad nga 'di ba nang shinare sa atin ni Pastor kahapon, marahil naririnig nyo na rin yan sa mga cell leader nyo, yung mga tinig na pinapakinggan natin, iba't iba. Yung word, yung sarili ninyo. Now, paano natin maririnig yung tinig ni Lord hindi natin hinihingi yung guidance niya? Nagets ba? Paano tayo makakaiwas sa kasalanan in everyday? Paano tayo makakaiwas sa mga barkada natin o mga kaibigan nyo, mga classmate nyo na bad influence, hindi nyo hinihingi yung guidance ng ating Panginoon. Kaya nga importante sa bawat araw, sa bawat pagising natin, always seek God. Alam niyo yung Matthew 6:33? Sino nakakalam ng Matthew 6:33? So, hindi nyo, seek ye first the kingdom of God. So, sabi sa Psalms 25:4-5, show me your ways, Lord. Teach me your path. Guide me in your truth and teach me, for you are God and my Savior. Ito po yung awit ni King David. Alam niya kasi na mabigat yung battle. Every day, there's a battle. Naniniwala ba kayo na everyday ay may battle tayong kinakaharap? Ano yung mga battle na kinakaharap natin? Sarili, yung world, yung mga bulong ni Satan. Pero ang pinakamabigat diyan sa lahat, nakita nyo na ba yung mabigat yung kalaban? Humarap na ba kayo sa salamin? Yan yung pinakamabigat nating kalaban. At yan yung madalas na bulong ng sarili natin. Yan din mismo ang tumatalo sa atin. At yan madalas tayo rin ang nagiging hadlang kung bakit hindi natin nagagawa yung plano ni Lord sa buhay natin. Kaya ito nga po yung malaking question. Paano natin magagawa yung plano ni Lord o paano tayo makakagawa for God's kingdom nang hindi natin hinihingi yung guidance niya? Meron pa bang ibang way? Huwag po tayong dedepende sa sarili lang natin. Ay, magaling ako, matalino ako, top ako sa school namin. Ay, talented ako. Ay, maganda ako, kaya ko na to. Alam nyo, yung mga ganon, yung mga kilala kong ganon, sobrang tatalino, sobrang gagaling, tingin nila sa sarili nila, maganda sila, pogi sila. Yun yung mga lalong lumalagapak. Pero without the guidance ni Lord, wala po tayo. Without Him, we can do nothing. Kaya si King David nga, hari na siya. Ang dami niya nang na-accomplish, tinalo niya si Goliath, ang dami niyang mga kingdom na sinakop. Marami na siyang tinalo na mga kalaban. Pero para sa kanya, kailangan niya lagi ng guidance ng ating Panginoon. At sa atin din, mga kapatid, mga young people,
kailangan natin ng guidance ng ating Panginoon Diyos. Huwag tayong masyadong tiwala sa sarili natin. Din tayo masyadong depende sa mga nambobola sa inyo. Huwag kayong masyadong tiwala sa mga nambobola sa inyo. Ano mo yan? Maganda ka. Hindi mo kailangan si brother, si sister. Hindi mo kailangan si leader mo. Dati, meron akong alaga dati. Dahil may relasyon kami pinapatigil. Ang nakita ko, sabi niya sa akin, bakit ako makikinig ka, ano-ano ba natin sila? Yan, hindi niya direct na sinabi sa akin, pero pinakita sa akin. Sabi niya, Kuya Jun, bakit daw ako makikinig sa iyo? So, pero hindi niyo ba na-appreciate? Hindi nga namin kayo kaano-ano, pero iniintindi namin kayo, inaasikasin namin kayo eh. Pero minsan, ang tinitingnan niyo naman, hindi naman namin sila kaano-ano, bakit yung pakikinggan. Pero ito pong sasabihin namin sa inyo mga kapatid. Kung ano man yung ginagawa namin, yan po ang ikabubuti ninyo. Kung ano man yung sinasabi namin sa inyo, para sa ikabubuti nyo po yan. Hindi po yan para sa ikasisira ng buhay ninyo. At next, please. Ito naman yung pangalawang reason kung bakit tayo bumabangon. Unang-una, letter A, siyempre career. Gusto ng parents natin. Ito yung kaninang mga narinig natin. Bumabangon dahil para sa pamilya, para gusto natin magkaroon ng magandang future. Dahil, siyempre, sino sa inyo ang mga panganay? Or kayo yung inaasahan sa pamilya ninyo? Feeling ninyo, kayo ang inaasahan. O kahit hindi kayo panganay, pero tingin ninyo, kayo yung inaasahan sa pamilya ninyo. Kumbaga, kayo yung inaay ng mga parents ninyo. Meron pong mga kumukuha ng course ngayon dahil gusto ng ito anak, gusto ko maging ganito ka. Minsan gusto ng magulang. Ito yung nagtataka ko, maraming gusto maging police doon sa NHC. Maraming gustong maging police, maraming maging sundalo. Ito po, totoong kwento, yung nag-conquest kami, hindi ko, nakalimutan ko lang kung anong grade yun. Kami, tinanong ko na anong gusto mong maging, how do you see yourself 10 years from now? Siyempre, kukuha na sila ng course noon, magkakatrabaho na, meron police. Ako po gusto ko maging police. Ako naman po gusto ko maging marine. Ako naman po gusto ko maging sundalo. Pero meron isa, sabi niya, ako po gusto ko maging kriminal. Pero bakit? Kasi papahirapan ko yan mga yan. Sabi, Director, totoo po ito, sinabi ito. Papahirapan ko tong mga to, sabi niya. Yun pala, magkakagalit pala sila. So, yun po yung sa high school. So marami kasi hindi na i-guide ng tama ng parents. Kaya nga sa atin, magpa-guide po tayo sa mga cell leader. At patuloy na seek ng guidance ng ating Panginoon Diyos. Always pray to God. Letter B, dito lalo maraming napapahamak. Do what people say. Lalo na, ito rin naman yung pinakamasakit na part sa amin as a cell leader. Mas pinakikinggan ninyo yung mga tropa ninyo na hindi naman mananampalataya. At marami rin po dito napapahamak. Mas gusto nyong pakinggan yung mga hindi naman nagsasamba o yung mga nasa paligid nyo, nasuwail sa magulang. Kaya nga di ba may kasabihan na tell me who your friends are. Tell me who your friends and I tell you who you are. Kung ano yung inner circle na sinasamahan mo, kung yan, puro mga basagolero, puro mga adik, puro nagbibisyo, palagay mo, hindi ka ganon. Diba? Maaring hindi ka pa ganon, pero sa paglipas ng panahon, patuloy mong sumasama dyan, hindi mo namamalayan. Kung ano yung hinihit-hit nila, hinihit-hit mo na rin. Kung ano yung mga ginagawa nila, ginagawa mo na rin.
Alam nyo, yung dumating rin ako sa time na ganyan, yung high school, na kasi yung fourth year ko noon, tapos hindi ako kasi umaga sa school, sa hapon naman, nagtutugaw sa pagitan doon sa inyo, mga taga Phase 9. Sa patwalk na yon, doon kilala ko doon yung Ubina. Kaya hindi ako nakakapaglaro sa hapon. Sa umaga sa school, sa hapon. Kaya sabi ko, naiinggit ako sa sila after ng schooling, ito ganyan ginagawa nila, gala, laro ng basketball, laro na kung ano-ano, ganyan. Kaya ako, yung oras ng school, yun na lang ang ginawa ko. Oras ng school, umalis ako ng bahay namin, nakapolo ko, pero may doble akong t-shirt. Alis ako, nakabagpak pa, pero hindi ako sa school pumapasok. Cutting. So, doon ko kinuha yung oras kasi alam nyo kung dahil nakinig ako sa mga maling barkada. Nakinig ako sa mga ayaw mag-aral din, sa mga ayaw din mag-aral. Matatalino man lahi namin, kung kilala nyo, matatalino naman mga kapatid ko. Matatalino naman sila, mga top, kung kilala nyo sila, yung mga ate ko, yung mga kapatid ko. Nag-aaral din naman ako dati, pero naligaw lang ako ng landas, kaya ayun na nangyari. Kasi mas nakikinig ako sa mga taong hindi naman talaga concern sa akin. Kaya sa atin, piliin nyo yung mga sasamahan nyo, young people. Ito, sa mga oras na to, mag-decide kayo. Simula ngayon, lalayuan ko na si ganito. Simula ngayon, magkakaroon na ng boundary. Kasi hindi nyo namamalayan, kakapakinig ninyo sa mga taong mga bad influence. Siyempre, iniidolo nyo, ang daming chicks na nahuhumaling sa kanya. Ang daming mga humahanga sa kanya, kaya gusto nyo dumikit. Di ba may ganyan sa school? Kapag famous siya sa school, didikit nga ako dito kahit tagahawak lang ng bag. Di ba mauso yan sa mga school? Magdidikit ako dito. Kaya sa atin, be careful sa mga taong sinasamahan natin. Be careful sa mga taong pinapakinggan natin. Ang pinaka-the best na gagawin ninyo, tanong muna kayo sa alam ninyong mananampalataya. Sa alam ninyong, tanong kayo sa mga Phase 9, tanong kayo kay Ate Tina nyo, tanong kayo kay Ate Claire, sa mga youth, tanong kayo sa mga cell leader ninyo, tanong kayo sa mga nagtuturo sa inyo, huwag kayong mahiya na ilabas o magtanong. Talagang mag-i-advise niyan. Alam nyo, karamihan, kaya ayaw nyo magtanong, kasi ayaw nyo marinig ng no. Tama ba? Kaya ayaw nyo magtanong, ayaw nyo makarinig ng no. Kasi gusto nyo yung yes ng yes lang. Yes, gusto nyo makarinig ng go. Sige, G lang. Yun ang gusto ninyong marinig. Kaya mas gusto nyo makinig sa ibang tao kaysa sa mga leader ninyo. Letter C. Ito rin. Sa mga college dito, palagay nyo ba, nandyan talaga, hiningin nyo ba ng guidance yan kay Lord? Yes. Hiningin nyo ba ng counsel yan? Or nakita nyo na, ito yung in demand. So, nandyan yung fashion, nandyan ba yung, alam nyo, yung may napanood akong documentary, ewan ko kung napanood nyo na rin ng mga teacher dito. Meron doon, dahil sa may bundok, walang teacher doon. May mga teacher na nagdadala ng gamit, nagdadala ng backpack, nagdadala ng mga materials nila. Tumatawid ng ilog, tumatawid sila ng ilog. Ang layo ng nilalakad, bundok, para lang may maturuan na mga katutubong kababayan natin. May mga ganong teacher. So, dito natin masasabi na hindi dahil sa pera o hindi dahil sa in-demand, kundi dahil sa passion sa ginagawa nila at dahil sa
concern sa kapwa. Sa atin, yung yung in demand, nagbabago-bago po yan. Nagbabago po yan. Maaring ngayong taon, ito yung in demand, maaring ganito sa susunod na taon. Kaya kung dyan tayo magbabase, ay, may kilala akong ganito, ang laki ng sahod. May kilala akong ganito, ang laki ng kinikita. Kaya ang pinaka-the best thing na gagawin natin, bago po natin kukunin yung course na yan, ay hingi tayo ng guidance sa ating Panginoon. Hingi tayo ng gabay. Magsisik tayo ng counsel sa mga leaders natin. Magsisik tayo sa ating tatay pastor, kay Mami Liz, magsisik tayo ng guidance sa mga leaders. At yan po yung pinaka-the best thing na gagawin natin. Next, please. Sabi nga dito sa Proverbs 16:3, commit your works to the Lord, and your plans will be established. Ito yung pinaka-the best thing na gagawin natin. All of our plans, all of our desire, ilalapit muna natin sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, kung sa paglipas ng panahon, hindi ganun yung ginagawa natin, it's about time na baguhin natin. Simula sa paglabas natin, simula ngayong matapos yung youth camp na to, mag-e-expect kami ng something changes. Siyempre, ang unang-unang makakakita, yung pamilya ninyo. Ang unang magtatanong yan, ano bang nangyari dito sa youth camp? It's either naging worse kayo, same, or may pagbabagong nakita. Dapat, sa susunod, baka pag uwi ninyo, sasabihin ng dapat next month po uli. Dapat yan ang marinig namin sa mga magulang nyo. Next month po uli, youth camp uli, dahil may nakitang pagbabago sa inyo, yung mga parents ninyo. Kasi kami, hindi naman namin kayo halos makikita, bihira. Minsan makikita tayo, Sabado o Linggo. Ang talaga makakakita niyan ay yung mga parents ninyo. Kaya ito nga yung pinaka-the best na gagawin natin. Commit your works to the Lord and your plans will be established. Ano man yung desire natin, seek guidance. Lord, will mo ba to? Lord, ito bang mga tao to? Ito ba yung mga tamang tao na magiging nagagabay sa akin? Lord, yung ginagawa ko ba na to ay nakakalugod sa iyo? O dapat ko na bang itigil to? Dapat ko na bang iwasan ito? Commit your plans to the Lord. Next, please. Whatever you do, in Colossians 3:23, whatever you do, work it with your heart as working for the Lord, not for human master. Ito nga yung sinasabi natin kanina. Masyado tayong nakikinig sa sinasabi ng ibang tao, masyado tayong nakikinig sa sinasabi ng word. Pero kung nasa tamang path ka, kung nasa tamang lugar ka, ang pinakagagawin na lang natin ay ibigay natin yung best natin diyan. Kung sa ngayon na pinagkakatiwalaan ka sa community nyo, sa satellite nyo, ng cell leader mo, do it. Hindi dahil gusto mong i-please si cell leader o gusto nyong i-please ang satellite leader. Do it dahil gusto natin i-please sa ating Panginoon. Kasi at the end, si Lord pa rin ang magbabalik sa atin ng lahat ng ating ginagawa. Sino sa inyo yung mga pinagkakatiwalaan ng cell leader nyo? So tingin nyo pinagkakatiwalaan kayo. So ibig sabihin yung iba, tingin nyo hindi. So pag tingin nyo ibig sabihin na pinagkakatiwalaan kayo ng cell leader nyo, binibili na kayo. Pwede bang pakipuntahan mo to kasi pupunta ako sa kabila. Di ba? Pwede bang pakitingin muna si ganito, pwede bang pakibisita kasi habang ginagawa ko to. Kapag yun nakakarinig na kayo ng ganyan, o iniisip nyo, galit siguro sa akin to si cell leader, pinapahirapan ako. Galit siya, pinapahirapan yata. Alam nyo, ibig sabihin privilege yan ng cell leader ninyo.
Ibig sabihin may tiwala sa inyo. Sino sa inyo pinagkakatiwalaan sa satellite? Na mga satellite. Tingin nyo, palagay nyo, o feeling nyo pinagkakatiwalaan kayo sa satellite nyo. Kung saan kayo kabilang. So si Jamir, praise the Lord. Isa, dalawa, tatlo. Ibig sabihin yung iba, tingin nyo, hindi kayo walang tiwala sa inyo. Kung sakali man na ganon, ha, magpakitang gilas kayo starting today. Tingin ko walang tiwala sa akin. Sige, magdadala ko ng mga kaluluwa ngayon sa satellite. Kung sakali man tingin nyo walang tiwala sa inyo yung cell leader nyo, ipapakita ko sa cell leader ko na kaya ko rin magdala ng kaluluwa para lumago yung team namin. Again, gagawin ko to hindi para i-please si cell leader. Gagawin ko to hindi para i-please si satellite leader. Yes, sila yung inilagay ni Lord sa buhay mo. Pero gagawin natin to for the kingdom of God. Amen po ba mga kapatid? Palakpak nga sa ating Panginoon. Always gagawin natin ito para sa kaharian ng ating Panginoon. Next slide please. Dito na po yung sinasabi ko sa inyo sa Proverbs 15:22. Without consultation, plans are frustrated, but with many counselors, they are succeed. Sino sa inyo yung mahilig magtanong-tanong? Kuya, ate, tama bang gawin to? Yung totoo, kuya, ate, tama bang sa alam niyo mga concern sa inyo, ha? Hindi yung tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, yung nagsasabi ng no, hindi yung puro yes ang sinasabi sa inyo. Magtanong kayo sa talagang sinasabi nilang, huwag niyong gawin yan, mali yan. Doon kayo magtanong. Hindi magandang ginagawa mo yan. Hindi magandang ayos ng itsura mo yan. Doon kayo magtanong. At kaya nga, importante na mahilig kayo mag-seek ng counsel. Mahilig kayo magtanong, lalo na minsan naiisip kasi natin, ayoko nang maka-istorbo. Ayoko nang makadagdag sa iniisip ng cell leader ko, kaya hindi ko na ako magtatanong. Pero alam nyo, kung maliligaw kayo ng landas, hindi lang ang dinudulot ninyo, hindi lang sakit ng ulo, talagang frustration ang minsan na idudulot ninyo. Kaya mabuti nang mag-seek kayo ng counsel sa mga leaders ninyo. Wag nawa sa isip ninyo, ayokong magtanong sa cell leader ko dahil ayoko nang dumagdag sa iniisip niya. Mga kapatid, sa ayaw at sa gusto ninyo, talagang nag-iisip kami para sa inyo. Next please. Dito na po tayo. Doing God's purpose. So sa atin, ito yung pinaka-the best na reason why we rose up. Ito yung the best na dapat ginagawa natin. Ito naman, yung pinaka-biggest liar na inilalagay sa atin ni Satan. Una, di ba, sa inyo may mga naririnig ako na nabubuhay lang ako para makasurvive. Sino sa inyo may mga naririnig na ganon? Nabubuhay lang ako kasi wala akong choice Kailangan kong gawin to. Sa amin sa work, may mga ganyan. Nagtatrabaho kasi wala talagang choice. Kailangan para sa pamilya. Pero kasi kapag nawala na yung joy mo sa ginagawa mo, parang nagkakaroon ka na ng burnout. Parang hindi na nabibigyan hindi mo na naibibigay yung best mo. Kaya sa atin, always, pagkagising pa lang natin sa umaga, ito kagad yung iisipin natin. Magagawa ko ba yung purpose ng ating Panginoon? Magagawa ko ba yung purpose ni Lord sa buhay ko? And hindi lang every Sunday o hindi lang every Saturday. Naisip kasi natin ang araw lang ng pagsamba linggo. Gagawin ko yung purpose ko, magsisimba ko. And then after that paano naman sa ibang mga araw?
Ang plan, katulad nga na kaninang nabasa natin sa Lamentation, "In the steadfast love of the Lord never ceased. His mercies never come to an end, and they are new every morning." Next verse, please. Ito po. "Before I form you in the womb, I know you. And before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nation." Alam niyo ba na nasa sinapupunan pa lang kayo ng nanay niyo, may plano na si Lord sa buhay natin. Nasa hindi aksidente o hindi dahil lang nagmahalan yung mga magulang natin, kaya tayo nandito. Kaya tayo nandito dahil may purpose si Lord sa buhay natin. At yung purpose na yan, madidiscover natin una sa pag-i-involve nyo sa mga satellite nyo, sa lagi nyong pagsama sa mga cell leader nyo, sa lagi natin pag-attend sa mga ganito, sa lagi natin pagdalo sa gawain ng ating Panginoon. Doon natin continuous na madidiscover yung plano ni Lord sa buhay natin. At dito, masasabi natin sa sarili natin, thank you for the new day. At dito, ito na yung magiging reason kung bakit tayo bumabangon araw-araw. Next. "The plans of the Lord stand firm forever, and the purpose of His heart through all generation." Marami tayong plano sa buhay. Marami tayong nais gawin. Marami tayong gustong gawin. Pero alam nyo, mga kapatid, ang plano ni Lord, ito ang talagang mananatili. Ito ang talagang marireveal sa atin. Kung lalabanan natin yung plano ni Lord, tayo lang din po ang mahihirapan. Tayo lang din ang masasaktan. At last verse natin, tayo po tayo. Basahin natin to. Pwede ba natin basahin na sabay-sabay? 1, 2, 3. "But rise and stand up on your feet." Sa Acts 26:16. So babasahin ko po ito, basahin natin sabay-sabay "But rise and stand up on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to appoint you as a servant and witness to the things in which you have seen me, and those in which I will appear to you." Okay, pikit po tayo mga kapatid. Ito yung gusto nung sabihin sa atin ng ating Panginoon. Marahil ngayon, hindi ko alam kung gaano kabigat. Hindi ko alam kung ano yung naging struggle ninyo before kayo nandito. Hindi ko alam kung ano yung bigat na nararanasan ninyo. Hindi ko alam kung ano yung problem ninyo sa bahay, sa kanya-kanyang sa bahay ninyo. Hindi ko alam kung ano yung mga iba't ibang struggle ninyo. Pero ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Rise and stand up on your feet, doing God's purpose. May plano si Lord sa buhay natin. Ito yung gusto niyang sabihin sa atin. Whatever, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ano man yung struggle mo, ang dapat natin gawin ay yung plano ni Lord sa buhay natin. Sige, pray tayo kay Lord. Praise you, Jesus. At ngayon, sa mga oras na to, magdi-desire tayo. Magdi-desire tayo na simula paglabas ko rin, after nitong youth camp, makikita sa akin yung ibang tao na, ibang nilalang na, tao na naniniwala sa ating Panginoon Diyos, gagawin yung purpose ng ating Panginoon Diyos. Praise your holy name. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, I pray for those young people, Lord God. Lord, itong purpose, itong future ng church, Lord God. Alam ko po, Panginoon, may dahilan ka, may reason ka kung bakit po kami nandito. May dahilan ka kung bakit ito ang mga ka-fellowship namin, kung bakit sila ang ka-fellowship namin ngayon. Alam ko po, Panginoon,
na ngayon pa lang, simula pa kahapon, kumikilos ka na sa buhay nila. Simula pa sa unang araw, simula pa, itinakda mo na po na sila yung makasama namin ngayon. At sa pamamagitan ng mga young people na nandirito, God, mga campers, mga delegate, ay magiging kagamit-gamit for your kingdom, Lord Jesus. Ang bawat isa ay magdi-desire na magpagamit upang mapalago ang kanilang mga cell group, magpapagamit upang magamit sa kanyang mga satellite, Lord Jesus. Lord, alam ko po, Panginoon Diyos, sa pagsisimula, sa pamagitan ng mga young people na nandirito, dito na pwedeng mayroon pang tatayo na bagong satellite sa pamagitan ng mga youth na nandirito sa guidance ng kanilang mga cell leaders, Lord Jesus, at sa anointing mo rin po, Panginoon Diyos. Ang bawat isa ay tatayo para sa iyong kingdom. Ang bawat isa babangon na gagawin ng purpose mo, Lord Jesus. Hindi na kami mananatiling parang mukhang kawawa, hindi na kami mananatili na sarili lang namin iniisip namin, hindi kami mananatili na patuloy na bihag ng kaaway, kundi babangon kami at gagawin namin ang purpose namin sa buhay mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord Jesus.